Welcome to Learners Math TV. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang addition and subtraction of radical expressions. By the end of this lesson, you'll be able to identify like radicals and perform addition and subtraction correctly. Radical expressions involves square root, cube root, fourth root, and so on. Pag-usapan muna natin yung mga like radicals and unlike radicals. Like radicals are radicals with the same index and radicand. At eto ang mga halimbawa niyan. Ayan. So mapapansin nyo rito, ang index niya ay 2, ang index din sa kabila ay 2. The same index. Tapos, ang radicand niya dito ay 3, ang radicand din doon ay 3. So, meron tayong same index and same radicand. Kaya yan ay like radicals. Dito naman, ang ating index ay 3. It is a cube root. Dito rin, cube root din. Tapos, yung nasa loob, yung radicand, parehas din. Okay, kaya yan din ay like radicals. Ano naman yung mga unlike radicals? Ito naman yung example niya. Ayan. Magkaparehas nga ang kanilang mga index, parehas square root, pero magkaiba naman yung nasa loob, yung radicand. 2 ito naman ay 3. Dito naman, sa isa nating example, magkaparehas nga yung radicand, pero magkaiba naman yung kanilang index. 3 dito, doon naman sa kabila ay 5 naman ang index. So, ayan yung mga example natin ng like radicals and unlike radicals. Kinakailangan na marunong ka na mag-identify kung ano ang like at saka unlike radicals dahil meron tayong rules for adding and subtracting radicals. At ang una nating rule, ang sinasabi, only like radicals can be added or subtracted. So, hindi mo pala pwedeng basta i-add or i-subtract kapag hindi like radicals. So, examples natin dyan. Ito, number 1. 2 square root of 7 plus 3 square root of 7. So, kung mapapansin nyo dyan, yan ba ay like radicals? Of course, kasi magkaparehas ang index nung magkabila at magkaparehas din ang kanilang radicand. So, pwede na nating i-add ang alin according to the rules, yung kanilang numerical coefficient. Ayan. So, kapag in-add natin yan, our answer is 5 square root of 7. Ayan. Okay, next example natin. 6 square root of 2 minus 4 square root of 2. Again, yan ay like radicals dahil magkaparehas ang kanyang index at radicand. So, pwede na natin isubtract yung 6 minus 4. So, ang magiging final answer natin dyan ay 2 is square root of 2. Ngayon naman, in case of unlike radicals, simplify radicals before combining. So, yan yung ating pangalawang rule. Kailangan bago ka mag-add or mag-subtract, ay isimplify muna. So, let me show you an examples. Number 1, we have square root of 12 plus square root of 27. Magkaiba yung kanilang radicand, kaya hindi pwedeng i-add kahit magkaparehas yung kanilang index. So, ang gawin natin dito sa square root of 12 ay i-express natin as the square root of 4 times 3. Bakit ganyan? Ipinactor natin yung 12. Ang 4 times 3 ay factor ng 12. At ang isa dapat sa factor niya ay perfect square number because we are dealing with the square root or an index of 2. Ganon din naman ang gagawin natin dito sa square root ng 27. We can represent that as the square root of 9 times 3. Because again,
9 is a perfect square number. So, dahil nagawa na natin yan, ang kasunod na gagawin natin ay i-extract na natin yung square root ng perfect square number. So, the square root of 4 is 2. Kaya, magiging 2 square root of 3. Plus, dahil ang square root ng 9 ay 3, yan, magiging 3 square root of 3 na yan. Then, pwede na nating i-add ngayon yung kanilang mga numerical coefficient dahil parehas na yung kanilang radicand at saka yung index. So, the final answer is 5 square root of 3. Isa pang example. Subtraction naman. 5 square root of 8 minus square root of 50. So, again, etong 5 square root of 8 ay gawin muna nating 5 square root of 4 times 2. Ang 4 times 2 ay factor ng 8. And since ang 4 ay perfect square number, so tama na yan yung factor na ginamit natin. Then, ito namang square root ng 50 ay gawin nating square root of 25 times 2 since ang 25 ay perfect square number din. So, ang gagawin na natin dyan, extract na natin yung square root ng perfect square number. Ang square root ng 4 ay 2, kaya magiging 5 times 2 square root of 2 na. Bakit nagkaroon ng 2? Ayan yung square root ng 4. Nasa labas na siya. Then, minus yung square root naman ng 25. To, pwede na natin din siyang ilabas. So, magiging 5 square root of 2 na. So, eto naman ngayong 5 times 2, multiply muna natin yan to simplify the expression. Magiging 10 square root of 2 minus 5 square root of 2. Then now, pwede na nating i-finalize yung ating answer. Kasi parehas na yung kanilang mga radicals. The same index and the same radicand. So, pwede na nating subtract. 10 minus 5 equals 5 square root of 2 na ang ating final answer. Para sa ating pangatlong example, meron tayo ditong 2 square root of 3 plus square root of 5. So, kung titignan natin ito, hindi natin siya pwedeng i-add dahil magkaiba yung kanilang radicand. Although, magkaparehas yung kanilang index. Then, tignan natin kung pwede nating i-manipulate yung kanilang mga radicand. Ang 3 ay wala namang ibang factor kundi 3 times 1. At hindi naman siya perfect square number. So, hindi na pwede. Ganon din naman yung 5. Ang factors lang ng 5 ay 5 and 1. So, hindi rin natin siya pwedeng kunin ng perfect square number. Kaya it means to say, pag ganyan ang ating given, ay pwede natin masabi that it cannot be added because the radicals are not alike. So, punta na tayo sa ating pang-apat na example. Meron tayo ritong 2 times the cube root of 24 plus the cube root of 81. So, ang gagawin natin dyan, magkaparehas yung kanilang index, pero magkaiba yung kanilang radicand. So, pwede nating i-manipulate yung kanilang mga radicand para mai-add natin. Yung 24 ay pwede natin siyang i-express as the cube root of 8 times 3. Ayan.
Kasi ang factor ng 24 ay 8 times 3. Bakit 8 times 3 at hindi 6 times 4? Factor din naman yon ng 24. Because 8 is a perfect cube. Kaya 8 times 3 ang ating piniling factors na magre-represent dyan sa 24 in this example. Dito naman sa cube root ng 81, pwede naman natin siyang express as the cube root of 27 times 3. Because 27 is a perfect cube. Hindi pwedeng 9 times 9. Although 9 times 9 is also a factor of 81. Yung 9 ay hindi naman perfect cube. Ang 27 ay perfect cube. Kaya 27 times 3 ang ating factor dito. So now, pwede na nating ilabas yung mga cube root. Ang cube root ng 8 ay 2. Kaya pwede na natin siyang ilagay dito sa labas. So magkakaroon tayo dito ng 2 times 2 tapos cube root of 3. Then plus, ang cube root naman ng 27 ay 3. Kaya magiging 3 cube root of 3. Tapos, etong term na to, isimplify muna natin. 2 times 2 equals 4. Kaya magiging 4 cube root of 3. Then plus, copy muna natin, 3 cube root of 3. So since pwede na natin siya ngayong i-add dahil like radicals na sila, yung 4 plus 3 is equal to 7. Kaya ang ating magiging final answer ay 7 cube root of 3. Next example is 3 square root of 8x raised to 7 minus square root of 50x raised to 7. So, ang una natin gagawin dyan ay i-represent muna natin yung 8 as 4 times 2. And then, since meron tayo ritong variables, we are going to use the power of a power rule. And the product of a power rule from the laws of exponent. Kung hindi mo pa yun napapanood at napag-aaralan, nasa description ang mga link ng mga related video lessons bago ka makarelate dito sa process na gagawin natin. Na kung saan meron itong involved na variable. So, ang gagawin natin dyan ay magiging x raised to 3 raised to 2. So, by the power of power rule, you can multiply that. We can check 3 times 2 is 6. Pero 7 yon. So, kulang pa tayo ng isa. Kaya kailangan magdagdag pa tayo rito ng isa pang x. O, diba? By the power of power rule, if you multiply 3 times 2, that is 6. So, magiging x raised to 6 yan. And then, ito naman, x raised to 1. So, 1 plus 6 equals 7. So, yan yung representation ng x raised to 7. Okay, kaya natin ginagawa yan because from our previous lesson, yung simplifying radical expression by removing the perfect nth power. So, nasa description ng link kung hindi mo pa yun napapanood at napag-aaralan. Kasi kailangan mo yung foundation na yon para makarelate ka on how to subtract this given radical expression. So, dito na tayo ngayon sa minus 50 o minus square root of 50x raised to 7. Ayan. So, yung 50,
i-represent natin as 25 times 2. And then, so parehas naman yan, x raised to 7 din. So, sa ganun din natin siya i-represent. Ayan. So, pwede na natin ngayon guhitan muna yung mga radicand na walang exponent na 2 o hindi siya perfect square number. Kasi sila yung maiiwan sa loob according to the laws of radicals. So, ang gagawin na natin dito, kunin na natin yung square root ng 4. So, magiging ganito na siya. So, itong 2 at saka x, dito, naiwan siya sa loob because 2 and x is not a perfect square quantity or number. And then, ito namang x raised to 3, since meron kasi siyang exponent na 2, pwede na natin siyang ilabas. And then, ito namang square root ng 4, nandito na siya. That is 2. And then, etong 3, ayan siya. Ayan, para hindi tayo maguluhan. Okay, minus. Ito namang square root ng 25 ay pwede na natin siyang ilabas. Tapos, ito pwede na natin din ilabas. Ayan. So, ang mangyayari dyan ay 5x raised to 3 square root of 2x. Then, ito ngayon 3 times 2 to simplify the term or the expression. So, 3 times 2 equals 6. Kaya magiging equal siya sa 6x raised to 3. Yan, square root of 2x. Then, minus, kopyahin muna natin, 5x raised to 3 square root of 2x. Since parehas na ngayon yung kanilang radicals, we have already like radicals, pwede na natin ngayong i-add yung 6x raised to 3 minus 5x raised to 3. And the final answer is x raised to 3 square root of 2x. Okay, kasi di ba 6 minus 5 is 1. Kaya ang natira na lang ay x raised to 3 square root of 2x. After those examples, generally speaking, dapat lagi nating tatandaan ito. Combine only like radicals. So, wag nating i-add or isusubtract kapag magkaiba yung radicals. Then, kung sakali man na magkaiba yung radicals and there is a possibility na pwede nating isimplify or i-manipulate yung mga radicand, so kailangan yun muna ang gawin natin. Simplify radicals first. And then, saka pa lang natin may a-apply yung rule ng addition. So, yun ang dapat nating tandaan para hindi tayo magkamali when it comes to addition and subtraction of radical expressions. Ngayon naman, just to assess yourself, ay maaari mong gamitin ang mga practice exercises na ito. Maaari mo ring ilagay sa comment section ang iyong mga final answers. At meron akong isang munting paalala. Alam niyo ba kung kanino nagiging mahirap ang math? Pagmasdan niyong mabuti. Nakita nyo? Kapag maraming years ang learning gap, ibig sabihin yan, maraming taon ang nagpapabaya o maaaring napabayaan na hindi napag-aralan yung mga basic foundation in mathematics. Pero hindi naman nangangahulugan na
dahil nahihirapan ka na ngayon, kasi ngayon ka palang nagsisimulang mag-aral, ay madi-discourage ka na. Mas lalo kang may dahilan ngayon para lalo pang magpatuloy. At yung iba naman, tuwing exam lang kasi kung mag-aral, kaya medyo hirap pa rin sa math. Hindi kagaya kung pagmamasdan nyo, yung almost daily kung mag-aral, mabilis niyang nakaka-catch up yung mga lessons. Kasi nga, araw-araw siya nag-aaral. Kagaya ng lagi kong sinasabi, laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.